Napaharap sa panganib ang mga nene dahil sa unos. Ang Glory City, sa gisag ng pag-asa, ay matatag na nakatindig kahit paulit-ulit itong inatake ng mga halimaw. Dumating ang bagong guro, hinangaan ng mga mag-aaral dahil sa kanyang ranggong Silver Demon Spiritualist mula sa Sacred Family, isa sa 3 malalakas na pamilya ng Glory City. Ipinaliwanag ng guro na may kakayahang pagsamahin ng Demon Spiritualist ang kanilang sarili sa mga halimaw upang magamit ang kapangyarihan nito sa labanan. Pinakita niya ang kanyang malakas na espiritu, ang Scarlet Flaming Fox, na may kakayahan sa apoy at may taglay na lakas na mas mataas kumpara sa ibang mandirigma. Mga bulong-bulungan ng mga estudyante humanga sa galing ng guro. Biglaan, sinili, nagulantang sa liwanag na tumagos sa ulap. Nagising sa di pangkaraniwang pangyayari. Naguluhan si Nili matapos magising sa Holy Orchid Institute. Naalala niya ang pagkamatay niya sa laban kasama ang Sage Emperor at ang 6 na deity beasts, ngunit narito siya muling nabuhay sa katawan ng kanyang kabataan. Nakita ni Nili ang mga kaklase niyang sina Lupiao at Duze at napagtanto niyang buhay pa sila. Napatitig siya kay Yejun at napangiti sa pagkakatuklas na naroon din siya, ligtas at walang kamalay-malay. Dahan-dahang sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi ito panaginip, nasa nakaraan nga siya. Biglang napagtanto ni Nili na nawawala ang kanyang mahalagang Temporal Demon Spirit Book. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Glory City ay inatake ng mga demonyong halimaw at napilitan silang tumakas papuntang disyerto. Sa pagkakataong ito, determinado siyang baguhin ang hinaharap. Sa takas marami ang namatay, nawala ang mga bituin, nalugmok sa kadiliman ng gabi. Sa harap ng kamatayan, mas lalong nagkapit-bisig ang natira. Habang magkasama sa hindi matapos-tapos na disyerto, lakas ng loob ang binigay nila sa isa't isa. Ngunit sandali lang ang kasiyahang ito. Paglingon ko, huli na ang lahat. Nakaligtas ako sa paglalakbay. Dumaan sa walang katapusang disyerto, nakilala ang iba't ibang nakaligtas at nadiskubre ang mahiwagang aklat. Nalungkot sa naging kapalaran ng aking pamilya at sa pagkamatay ni Yezyun sa pagtakas. Naghangad ako ng ikalawang pagkakataon mula sa langit nang ako'y mamatay. Nagpasalamat si Nili sa pangalawang pagkakataong ibinigay ng langit. Sa kanyang muling pagkabuhay, puno siya ng pag-asa na baguhin ang hinaharap ng Glory City. Kahit kulang ang talento, tiwala siyang malalagpasan ito sa tulong ng kanyang kaalaman. Nakita rin niya ang isang mabuting kaibigan na nagbigay ng kagalakan sa kanyang puso. Tawanan ng magkaibigan, nagsusukatan ng loob. Sa gitna ng biruan, hindi matitinag ang kanilang samahan. Binantaan ng lalaki sa mayamang pamilya ang kanyang kaklase na huwag magkaroon ng ideya tungkol sa babaeng may mataas na katayuan. Nangako naman ang isa na ipagtatanggol niya ang babaeng ito habang sila'y lumalaki. Samantala, naiinis ang babae sa lalaking matagal na siyang tinititigan. Tila galit ang batang may mahabang bughaw na buhok, sumulyap ng matalim sa kaklase niyang lalaki na may katamtamang haba ng pulang buhok na tila kinakabahan at nagulat sa di inaasahang atensyon. May respeto si Yejun kay Shen, yue mula sa Sacred Family, ngunit minaliit lamang siya. Sa nakaraan sanay ikinasal na sila kung hindi nawasak ang Glory City. Tila hamon kay Nili ang pagtingin ni Yejun sa kanya bilang isang walang kwentang maharlika lang. Nagkita-kita muli ang magkakaibigan sa tulong ng mahiwagang libro. Tila may pagkainis sa mata ng dalaga habang tinitigan niya ang lalaking nangiti ng mapayapa. Bihira at henyo si Yeziyun, anak ng legend rank spiritualist. Pinaplano ng Sacred Family na ipakasal si Shen Yue sa kanya para sa impluensya. Napansin ni Yeziyun
na gulumihanang nadama ang mga sulyap at plano. Nagbigay aral ang guro ukol sa mundong hindi pantay-pantay. Ang Glory City, tanglaw ng pag-asa, tahanan ng matatapang na mandirigmat demon spiritualists. Pinanday sa ranggo, sila'y bumubuo sa pundasyon at tagapagbantay ng siyudad. Tinuruan ng guro ang mga estudyante tungkol sa di pantay na realidad ng kanilang mundo, iminungkahing imposible para sa mga karaniwang tao na umangat sa lipunan. Isang mapanghamon na tingin ang ipinukol sa kanila, anila'y may mahigpit na estruktura sosyal na di kayang baliin. Inilahad ni Nili ang katotohanan tungkol sa pagtakas ng mga maharlika habang ipinaglaban ni Duze ang Glory City hanggang huli. Itinuro niya ang kabalintunaan ng mga inakala nilang matapang at marangal. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kamay at nagtanong sa kanyang guro habang ang kasamahan niya sa klase ay nakatingin ng may pagdududa. Napansin ng guro ang kanyang kakulitan at nagbigay komento na siya'y naghahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Tinanong ng batang lalaki kung may ebidensyang magpapatunay sa kwento ng kanilang syudad. Hamong tanong ni Nili sa guro, nagduda sa kanyang kaalaman. Nakita ng mga kaklase ang kanyang katapangan, samantalang nalito ang iba sa kanyang intensyon. Hinamon ni Nili ang paniniwala ng klase na sila lang ang may buhay at mayabang na nag-alok siya ng kwento bilang pruweba. Tumukoy si Nili sa limitadong pananaw ng palaka sa balon, inihambing ito sa kanilang kaalaman, sinubok palawakin ang pag-iisip ng mga kaklase. Nagpahayag ng paghanga ang isang estudyante kay Nili habang naiinis naman ang isa. Mapanuring tingin ni Yejun at isang kaklase ang nagbigay pugay kay Nili sa kanyang tapang at pang-aasar. Nagtaas ng tanong si Nili, binanggit ang tungkol sa nagbago-bagong katayuan ni Lord Yemo noong bata pa. Hinamon niya ang ideya ng guro na hindi na mababago ang estado ng isang karaniwang tao. Tama ang sinabi ng batang lalaki, nagpahayag siya tungkol sa nakaraan ni Lord Yemo. Naantig ang kasamahan habang ang guro ay tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Tinutukso ni Nili ang guro sa pagkontra sa sarili nitong salita habang pinupuri si Lord Yemo bilang halimbawa na walang imposible sa taong masipag at determinado. Tahimik na pinakikinggan ng guro, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ng bawat isa sa klase. Tinuyan ng guro si Nili sa kanyang paghamon, ngunit nadismaya sa mababang ranggo ng lakas ng kaluluwa ni Nili na bronze. Nagsalita ang mga kaklase, tinuya si Nili dahil sa kanyang mahina na kakayahan. Binato siya ng masasakit na salita, ngunit buo ang loob niyang hindi papatinag. Samantalang ang guro, inakusahan si Nili ng kawalang galang sa matatanda. Nagreklamo si Nili sa guro tungkol sa pagtatanggol nito sa mga pili at pagkutya sa ordinaryong tao habang nagmamatuwid pa ito ng prinsipyo. Tugon naman ng guro, itinatago lang daw ni Nili ang kanyang kapintasan sa karakter. Tahasang sinagot ni Nili ang guro, hindi nagustuhan ang kanyang pamamaraan. Ipinahayag niyang kahit mahina ang kanyang talento, magiging legend-ranked demon spiritualist siya balang araw at magpapakasal sa pinakamagandang babae sa Glory City. Tinawanan ng guro ang pangarap ni Nili, nagsabing imposible para sa kanya na maging legend-ranked demon spiritualist. Hinusgahan ang kanyang kakayahan dahil sa kanyang mababang ranggong Red Soul Realm. Tumugon si Nili sa hamon ng guro na mag-aral ng husto imbes na magsalita lang. Giit niya, hindi tadhana ang magtatakda ng halaga ng isang tao, kaya kahit mahinay, kayang maabot ang rurok ng tagumpay. Hinamon ni Nili ang guro sa pustahan kung hindi siya magiging bronze-rank demon spiritualist sa nakatakdang pagsubok, aalis siya sa paaralan.
Sa kabilang banda, kung magwagi siya, ang guro ang magbibitiw. Gulat ang mga kaklase sa kanyang tapang. Tinawanan ng guro si Nili sa kanyang malaking pangarap. Pumusta si Nili na magiging bronze rank demon spiritualist siya sa loob ng 2 buwan, kung hindi, siya ang aalis sa eskwelahan. Sa kabilang dako, kung magtagumpay siya, ang guro naman ang aalis. Tumayo ang pulang buhok na guro, puno ng kayabangan, habang binabantaan si Nieli. Tinawanan siya ng mga kaklase. Nagsalita naman ang isang estudyante, tila di siya makapaniwala sa inasal ng guro. Isang kaklase na may kayumangging buhok ang pinarusahan at tumindig bilang suporta kay Nili na kapwa maharlika. Sa galit ng guro, pinilit niyang tumayo ang kaklase ni Nili bilang parusa sa pagsuporta. Seryoso ang mukha ng kaklase habang tumatabi kay Nili, handang harapin ang anumang kahihinatnan. Nagtatawanan ng 2 binata, naghahagikikan sa simpleng biruan. Nakatayo ang isa habang mapaglarong sumagot, "Ikaw na ang bahala," sa kaibigang may mapagsiyang nangiti. Nag-usap ang magkaibigan tungkol sa katapangan ni Nili. Nagpasya ang isa na suportahan siya ng buo at sumama sa kanyang laban. Nagkaisa ang magkakaibigan, matibay ang loob na harapin ang mga pagsubok. Magkakasama, mas malakas, handang sumuong sa anumang laban na darating. Nakatuon ang tingin ng binata, handa sa susunod na hamon. Matatag naman ang boses ng babae, "Ipagpatuloy natin ang ating leksyon." Inilabas ang mga resulta ng Soul Force ng mga estudyante. Ang mataas na marka ni na Yeziun at Shen Yue ay nagpapakitang malapit na silang umabot sa 1-star Bronze Realm. Binati sila sa kanilang tagumpay. Umalingaw-ngaw ang papuri sa klase dahil sa kahangahangang talento ni na Yeziun at Xiaoning-er, ang 2 nagliliwanag na bituin ng kanilang henerasyon. Tumakas si Xiaoning-er dahil ayaw niyang ipakasal sa di niya nais. Desidido siyang tumulong ang binata. Nagbabasakali ang guro na may umangat sa ranggong 1-star bronze sa nalalapit na pagsusulit. Ipinaliwanag ng guro na ang pag-abot sa 1-hero-star bronze rank ay mahirap. Ipinakita niya ang lakas na kailangan upang maging isang mandirigma. Sinabi rin niyang ang mga may kulay na orange at dilaw na Soul Realm ay mas angkop sa pagsasanay ng Soul Force. Sa loob ng silid-aralan, binatikos ng mayayabang na estudyante ang kapwa nila na may mas mababang Soul Realm. May hindi makapaniwalang hinamon ang isang binata na abutin ang 1-star bronze rank sa loob lamang ng 2 buwan, at determinado ang binata na patunayan na sapat na ang panahong iyon. Nilapitan ng kasama ang binata. Tinanong kung may gusto ba siya kay Yeziun. Matapat na umamin ng binata, "Oo." Ngunit binalaan siya ng kaibigan, ang katauhan ni Yeziun ay masyadong mataas, hindi abot ng kanilang katulad. Nagreklamo ang isang estudyante sa paulit-ulit na paghahabol ng mga maharlika sa mga babae imbis na mag-ensayo. Sinagot siya ng binatang maharlika na hindi totoo ang paratang aniya, kalahating araw lang niya iniisip ang tungkol sa mga babae at ang natitira ay sa pag-iensayo. Napailing ang babae sa mga kaibigan, tila nagsisisi. Sinabi ng kaibigan sa binata na sumuko na lang at mag-ensayo imbes na maghabol kay Yeziun. Tiwala ang binata sa kanyang kakayahan. "Huwag mag-alala, alam ko ang aking limitasyon." Matatag ang kanyang paninindigan, "Anuman ang aking itakda, tiyak kong makakamtan." Pinangalanan niya sina Duze at Lupiao, "Kayong 2, gagawin ko kayong pinakamalakas na mga demon spiritualists." Nagbabahagi ang binatilyo tungkol sa kanyang pula na Soul Realm at kung paano ang mga pildoras mula sa kanyang pamilya ay nagbibigay daan upang maging mandirigma. Ngunit inilahad ng babae ang pagiging higit na makapangyarihan ng mga demon spiritualist kumpara sa mga mandirigma.
Sa ibaba, kontento ang binatilyo sa ideya ng pag-abot sa antas na gold rank imbes na sikaping maging legend rank na mandirigma. Ipinahayag ng bawat isa ang kanilang pula na soul realm. Tinanong ni Lu Piao si Nili kung paano nila mapapalakas pa ang kanilang soul force. Saad ni Nili, di siya susuko at magiging makapangyarihang demon spiritualist. Tumawa ang isa, sabi niya, di na siya pagagalitan ng ama pag naging demon spiritualist. Ipinaliwanag ng isang estudyante na simpleng pera lang ang solusyon upang maging demon spiritualist. Mayabang niyang sinabi na nag-ipon siya ng sapat na perang panggastos ng 2 taon para rito. Sumagot ang kaklase na handa ring gastusin ang kayamanan para sa adhikain. Nagulat ang batang lalaki nang malaman na kulang ang 2,000 spirit coins. Ayon sa kasama, kailangan niya ng hindi bababa sa 1,000,000 o kaya'y 10,000,000 demon spirit coins. Nasa bingit ng pagbagsak ang pamilya ni Nili. Sa kabila ng kinikita, di sapat ito sa araw-araw na gastusin pati na rin sa pag-aaral ng mga anak. Nagbenta pa ng ilang negosyo para lang matustusan ang pangangailangan at inasahan na ang isa sa kanilang mag-aangat sa pamilya. Naglakad ang binata at mga kaibigan sa merkado na pahinto sa tindahan ng armas. Tignan niyo ito, bagong bronze rank armor na may disenyo ng snow on wind pattern, alok ng nagbebenta. Nagtanong ang isang bata, magkano? 60,000 demon spirit coins, sagot ng tindero. Napamangha ang grupo sa bronze rank armor. Ginuhit ito gamit ang dugo ng isang banshing snow wind sa kanyang kasagsagan, paliwanag ng tindero. Mahirap talunin ang snow wind banshee. Nagbibigay ito ng dagdag lakas sa pagsalakay gamit ang guwantes. Perpekto ito para sa mga mandirigma at demon spiritualists na gumagamit ng estilo ng snow wind. Napapaisip ang binatilyo tungkol sa mataas na halaga ng bronze rank armor at nalaman niyang di sapat ang kanyang buwanang baon para rito. Habang naglalakad sa merkado, hindi maalis sa isipan ng binata ang presyong narinig sa tindahan. Naglalakad sila ni Lee at ang mga kaibigan nang bigla nilang makita si Shen Yue. "Nandyan si Yejun," sabi ng isa habang tumingala ang kasama. Napansin din ito ng 2 babae at kinilig ang isa habang pinagmamasdan si Yejun. Unti-unting napalingon si Jiyun at sinalubong siya ng mga titig na puno ng paghanga. Bumili ang binata ng bronze rank guwantes. Lumabas siya ng tindahan, suot ang bagong kagamitan, habang lumalantad ang kakaunti niyang natitirang pera. Binili ng binata ang bronze rank na guwantes gamit ang kanyang pera, samantalang ang iba ay humanga at may iilang na pangisi sa kanyang desisyon. Hinangaan ng isa ang special ring na ginamit ng binata pagkatapos bilhin ang guwantes. Puno ng inggit ang iba dahil sa kanyang yaman. Tinuya ng isa ang binata, sinabing walang laban siya sa yaman at pogi ng kalaban. Nakangisi ang binata, batid niya na ang hinahangad ni Yejun ay pagkakaibigan. Sa nakaraan, ninanais ni Ye na maging kaibigan si Xiaoning Er, ngunit lumayo sila dahil sa kanilang pagkakakilanlan. May pagkainis na sinabi ng isa na hindi pala mahalaga kay Ziyun ang yaman. Nagtaka naman ang isang binata kung ano ang tunay na estado ng pamilya ni Ziyun. Samantala, nagbiro ang isa pa na kung totoong hindi mahilig si Nieli sa babae tapos na ang laban. Utos ni Nieli kay Lu Piao na bumili ng 2 crossbow at 500 bolts. Magkikita sila sa pagsasanay ng eskwelahan. Napansin ng kaibigan na alam niya ang presyo ng mga ito. Paliwanag ni Nieli, plano niya ito kaya siya dapat bumili, ngunit kulang ang kanyang baon. Nagpatuloy sa pamimili sina Nieli at Duze. Bumili sila ng black pond grass at mga lower-tier fusing agents. Bagamat may kulang pa, tiniyak nilang matatagpuan ang mga ito sa mga kalapit na burol. Sa huli,
natagpuan ni Nili ang hinahanap na zoysia grass. Nahanap ni Nili ang zoysia grass na karaniwan lang, ngunit may potensyal kapag pinagsama sa blackpool grass at fusing agent para palakasin ang paralysis na epekto nito. Ipinaliwanag ni Nili na ang zoysia grass ay walang epekto sa ordinaryong demonyong hayop at mas mahina kumpara sa mga low-grade paralysis agents. Pinansin niya na hindi ito kinakain ng mga horned sheep. Nagtanong ang kasama kung alchemist ba si Nili at nagmungkahi na umalis na sila. Nagbalik tanaw si Nili sa nakaraan niya kung saan limitado ang kaalaman niya bilang alchemist. Ngunit sa kasalukuyang buhay, nagawa niyang tumingin ng mataas sa alchemist ng Glory City. Kasama ang mga puna ng kausap, abala si Ni at naghahanda ng mga pildoras. Tumambad sa kanila ang napakataas na pintuan ng pagsasanay, likha ng legend rank na si Yemo at Black Gold rank na punong demon spiritualist. Bihira lang makarating doon ang binata. Nang makita ni Nili na dumating si Lupiao, mas huli pa kaysa sa kanila, hindi niya napigilang mapangiti. Bitbit ni Lupiao ang mga crossbow at bolts na hinihiling ni Nili para sa kanilang pagsasanay. Lumakas ang loob niya, handa nang harapin ang pagsubok na darating. Nakuha na ni Lupiao ang pangarap na armas, samantalang nagplano naman sina Nili at mga kaibigan na manghuli ng horned sheep. Sa pagsasanay, pinapaalalahanan ang pag-iingat kahit herbivore ang target. Nakaharap sa isang malaking horned sheep, nagtago ang binata, ngunit nagulat ang hayop nang mapansin siya. Nakakita ng malaking horned sheep ang binata, herbivore ang mga ito, ngunit territorial at agad umaatake pag may nakitang pumasok sa kanilang lugar. Sigaw ni Lupiao habang nagrereklamo, "Ginamit ako ni Nili bilang pain." Takot na takot siya sa tapang ng horned sheep. Sigaw naman ng kanyang kasama, "Kakatakot naman ito. Bilisan niyo. Barilin niyo." Kung hindi siya gumalaw, tiyak na tatamaan ng bitag ang horned sheep. Dahil sa nabaling binti habang wild na tumatakbo, mas madali silang makakapag-aim. Mabilis ang pag-iwas ng malaking horned sheep sa bitag, dahilan ng pagmumura ng isang binata. Sa kabiguan nilang tamaan ito, patuloy ang paghabol nila sa target. Nagkamali ang mga tira, nataranta si Lupiao. Galit ang horned sheep, lalo pang umigting ang tensyon dahil hindi makapag-reload agad. Nagulat si Lupiao nang atakihin ng galit na horned sheep, habang desperado ang kanilang pag-iwas sa mabangis na salakay nito. Mabilis na sumidhi ang tensyon nang umamba ang malaking horned sheep. Sa isang iglap, nagtangkang umigtad ang binata habang lumipad ang kanyang pana patungo sa nagngangalit na hayop. Sa huli, ang di inaasahang pagtama ng sheep sa bitag ay lumikha ng isang malakas na sigalot sa tahimik na kapaligiran. Napatumba nila ang malaking horned sheep gamit ang pana na may lason. Nagulat ang mga binata sa bisa ng gamot, hindi makapaniwala sa biglaang tagumpay. Nagulat ang mga kaibigan kay Nili sa pagpapabagsak sa malakas na horned sheep. Hinangaan nila ang kanyang kahusayan sa pagpana kahit bata pa. Sa pagkakatumba ng hayop, napatunayan ng grupo ang bisa ng kanilang pinaghalong gamot. Nakapatay sila ng horned sheep at tuwang-tuwa sa maaaring kitain dito. Tinatayang makakapagbayad ng utang at matrikula si Nili sa pagbebenta ng mga bahagi nito. Desidido silang magpatuloy sa pangangaso, kahit mga hulugan itong walang pahinga ngayong gabi. Matapang na hinuli ng mga binata ang malaking horned sheep gamit ang mga bitag at sibat sa gabing iyon. Matagumpay nilang dinala ang nakubkob sa plunder purchase counter, isa na namang pagsikat ng araw sa kanilang pangangaso. Pagkatapos ng matagumpay na pangangaso buong gabi, napuno ng saya ang magkakaibigan ng kanilang mabatid na ang kanilang pagsisikap
ay bumunga ng mahahalagang demon spirit coins. Sa loob ng 1 linggo, nanghuli ang 3 ng horned sheep sa pagsasanay tuwing gabi at dumalo sa klase sa Holy Orchid Institute sa araw. Napansin nila na kumakaunti ang horned sheep at may balitang may kakaibang tigre, ngunit walang natagpo ang ebidensya kahit nagsaliksik ang mga guro. 1 linggong pagod mula sa pangangaso, nagplano ang magkaibigan na magpahinga. Kita nila'y labis-labis sa isang sulok, mahimbing ang tulog na isasagawa. Pagkat sa wakas, makakapagpahinga na sila. Papalalim sa kagubatan ang paglalakbay ng binata. Pagod na siya, ngunit hindi patatalo. May makikita akong kakaiba dito. Napansin niyang may kahina-hinalang presensya. Mayroong tao? Puno ng pagtataka at kaba, handa na niyang alamin ang misteryo. Sa kagubatan, isang binata ang nagmatyag at nakakita ng liwanag na bughaw. Sinundan niya ito at nadiskubring isang tao na napapaligiran ng soul force, tanda ng pag-unlad patungo sa bronze rank. Nagulat ang binata nang matuklasan niya si Xiao Ninger, napapaligiran ng asul na liyab na tanda ng kanyang pag-unlad. Bumalik na si Xiao Ninger sa institusyon at sa klase nila pagkatapos ng pagkakasakit. Saglit na natigilan si Nili at sinabing ito'y tadhana. Muling magkakasama ang 2 magagandang bituin ng kanilang henerasyon. Nag-uusap ang 2 binata. Babala ng isa, si Xiao Ninger na ipangako na kay Shen Fei, ngunit nang hinayang pa rin ang kanyang kasama. Payo ng isa, magpakadalubhasa na lang daw at umangat sa silver class gaya ni Duze. Nagpumilit pa rin ang kaibigan, sabay tukoy sa sarili kahit bronze class pa lang sila. Masigasig sa pagpapalakas ng kanyang soul energy si Xiaoning. Batid ni Nili na nanganganib ang kalusugan ni Xiao sa sobrang dedikasyon at hindi niya ito maaaring balewalain. Desidido siyang alalayan si Xiao sa kanyang landas. Nakahalata si Xiao Ninger ng kakaibang presensya at agad siyang napasilip. Kanyang tanong ay, "Sino diyan?" Habang hawak ang patalim, nakahanda si Xiao Ninger na ipagtanggol ang sarili nang maramdaman niyang may iba pa sa kagubatan. "Ikaw pala, Nili, ano ang ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi?" tanong niya habang bahagyang nababawasan ang kanyang pagtataka at pag-iingat. Nagkunwaring naglalakad lamang ang binata pero nahuli ng babae ang kanyang totoong intensyon. Nagtalo sila ng may halong biruan, hindi maikaila ang kanilang pagiging pamilyar sa isa't isa. Nakasalubong ng binata si Ye Jun sa kagubatan. Tila may paghanga siya kay Jun at sinundan pa ito. Hindi naman nagustuhan ni Jun ang titig niya at pinagsabihan siya. Ngunit hindi agad umalis ang binata at tinanong siya kung bakit nandoon pa rin. Nagtataka si Jun sa kaalaman ng binata tungkol sa kanyang kalagayan. May pagkaalam na ang binata hindi lang sa kanyang nararamdaman, kundi maging sa higit pa. Tila ba eksperto ang binata sa kondisyon ng babae, detalyado niyang inilarawan ang mga sintomas nito. Nagbababala siya, kapag umabot sa bronze rank ang babae, maaaring magdulot ito ng panganib sa kanyang kalusugan, maaari pa nangang ikamatay. Hinaplos ng babae ang kanyang kamay, tanda ng labis na pagsisikap sa pagpapalakas ng sarili. Mahigpit ang pagkakahawak niya, puno ng determinasyong hindi magpaapi sa kapalaran. May pangamba sa kanyang mata, hindi maari ang banta sa kanyang buhay pagkatapos ng lahat ng paghihirap. Nag-aalala ang binata sa kondisyon ng babae. Umaasa siya sa tulong nito para gumaling at marahang humingi ng tulong sa gitna ng pagluha. Nakita ng binata ang kalunos-lunos na kondisyon ng babae. Ibinahagi niya ang nalalaman tungkol sa sindrom at nag-alok ng lunas. Nag-utos siya na ihinto ang pagsasanay sa gabi para sa mabilis na paggaling. Nakiusap ang binata na ipakita ng babae ang kanyang soul cultivation technique.
Kunot ang noo ng babae, tila nagdududa, ngunit pumayag din. Nakahanda si Xiaoninger na ipagtanggol ang sarili mula sa di kilalang presensya. Pero nang makita niya si Neely, nabawasan ang tensyon. Pinagkatiwalaan niya ito at iniabot ang papel na naglalaman ng kanyang soul cultivation technique. Kinikilala ng binata ang kakulangan ng pangunahing pamilya sa epektibong teknik sa pagsasanay, dahilan kung bakit bumagsak ang Glory City sa huli. Binatikos ng binata ang pamamaraan ng babae sa soul cultivation na masama sa kalusugan. Ipinaliwanag niyang dapat itong baguhin para maiwasan ang sindroma ng matinding lamig. Dahil dito, nadismaya ang babae sa pagtugon ng binata sa pamana ng kanilang ninuno. Pagkatapos ng pagkakamali, hiniling ng babae kay Neely na ulitin ang kanyang sinabi. Nagulat si Neely, naisip niyang hindi talaga nakikinig ang babae. Nagbigay ang binata ng payo sa babae tungkol sa pagpapatibay ng soul energy. Bagaman nalilito, naramdaman ng babae na mas malalim ang kanyang itinuro kumpara sa dati niyang natutunan. Nagulat si Xiaoninger sa kahusayan ni Neely sa soul energy. Tila kulang pa ang kaalaman ng pinuno ng kanilang pamilya kumpara sa kanya. Nakatuwaan siya at sinabing huwag manghingi ng awa sa bandang huli. Samantala, kinumpirma ni Neely na magiging alamat siyang demon spiritualist kasabay ng pag-asang pakasalan ang pinakamagandang babae sa Glory City. Naghihintay ang binata sa tugon ng babae sa kanyang tanong tungkol sa redirection technique. Nagbabantulot ang binata, ngunit alam niyang kailangan niyang tumulong. Sa huli nag-alangan siya, iniisip na baka hindi angkop na siya ang gumawa nito. Tila ayaw maging inutil ni Ninger, kaya pumayag ito sa mungkahi ni Neely. Inabot ni Neely ang scroll at nagbigay siya ng payo sa paggaling nito gamit ang redirection technique at wastong gamot. Tinanong ng lalaki kung nasaan ang mga pasa ng babae. May isa sa ibabaw ng paa niya, pero hindi raw ito kalala. Nakahinga sila ng maluwag dahil sa paalang ito natamo at madaling magagamot. Tinulungan ng binata ang babae na pagalingin ang kanyang pasa. Dahan-dahang umupo ang babae, namumula at nalilito habang sinabi ng binata, karaniwan lang ang labis na pag-iisip ng mga batang babae sa kanilang edad. Nilinaw ng binata na ang kanyang pagtulong ay hindi dahil sa pagtingin kundi upang magpagaling lamang. Bagamat si Yezyun ang nagugustuhan, bukas siya sa pagkakaibigan. Tinulungan ng binatilyo ang dalagita sa kanyang sugat, bagamat may kirot sa unang subok. Nakaupo ang dalagita na may pag-aalala habang binanggit ng binata ang potensyal nitong magdulot ng gulo dahil sa ganda na maihahambing kay Yezyun. Sinubukan ng binata na pagalingin ang sugat ng dalaga. Sa unay masakit, pero kalaunay naramdaman ng dalaga ang ginhawa. Pasasalamat ang tugon sa tulong na naibigay. Napagaling ng binata ang sugat ng babae. Nagpasalamat siya, ngunit may natitirang kirot. Nagulat ang babae sa biglang tanong ng binata. Tumingala ang babae, nagmamakaawa sa binatang tumulong muli. May kaba sa tinig ng binata, saan? Sa pag-aalangan, sinabi niyang may isa pa sa kanyang binti na matagal nang hindi nahihilom. Sa hiya at pamumula, napayuko ang babae. Tinanong ng kasama ang binata kung gusto ba siya ni Yezyun. Sumagot siyang hindi habang malayo ang tingin at tila may hatid na saya ang pag-aming iyon. Kumpiyansa ang binatang mamahalin din siya ng dalagang hinahangaan. Naniniwala siyang balang araw, kikilalanin ng lahat ang kanyang talento, maging ang dalaga. Sinundan ito ng reaksyon ng dalagang tila kinukutya ang pagiging one-sided ng damdamin ng binata. Sa huling panel, napaisip ang binata kung bakit pa siya tiwala sa sarili.
Napag-isip-isip ng babae na kailangan niyang magpagamot para hindi mahuli sa iba. Nagpakita ng kahinaan ang babae, tila bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa binata. Nakaramdam naman ng pag-asa ang binata, nagulat sa posibilidad ng kanilang paglapit. Nagulat ang lalaki nang may biglang sumulpot, nagtago siya, ngunit nahuli pa rin ng babaeng may hawak na armas. Sa takot, natulala siya. Nahuli ng babae ang binata sa mapanganib na sitwasyon, may pangamba at kahihiyan sa kanilang mga mata. Nakakahalata ang babae sa kakaibang kilos ng binata, nagbabadya ng pagtutol at pagkabalisa. Ngumuso naman ang lalaki, bigkas ang kanyang pakay sa paggamot, iniiwasang mapahiya. Sa kanyang mata, isang sandaling pagdama ng respeto sa taong kanyang tinutulungan. Nagulat ang binata sa makikitang pasa sa tadyang ng dalaga, mas matingkad ito kaysa sa kanyang paa. Labis niyang ipinagtaka kung paanong nakatagal ang isang dalagita sa ganitong uri ng paghihirap. Sa unang pagkakataon, naantig ng malaliman si Xiaoninger ng isang binata. Makikita sa kanyang mukha ang pagkabigla at hiya, habang si Nili naman ay nagpapakita ng konsentrasyon. Gamit ang kanyang lakas, pinagaling ni Nili ang matagal ng pilay ni Xiaoninger. Sa pag-iisa at pagkadama ng kawalan, binuksan ng pagdamay ni Nili ang puso ni Xiaoninger sa posibilidad ng pagdepende sa ibang tao. Tapos na, masayang wika ng binata. Salamat, tugon ng babae, puno ng pasasalamat. Pinaalalahanan siya ng binata na magpahinga, huwag mag-ensayo sa gabi dahil sa panganib bago marating ang bronze rank. Ang sobrang pag-absorb ng moonlight essence kapag hindi wasto ay maaring magdulot ng malalang epekto. Nagpapasalamat ang dalaga kay Nili, nag-alok ng tulong sa hinaharap. Nakangiti si Nili, umaalis habang sinabing tatawagin niya ito kung kinakailangan. Sa huli, masaya ang dalaga sa kanilang pagkakaibigan. Lumingon ang babae, may pagtataka sa isip patungkol sa binata. Nagmamadali siya, puno ng determinasyon. Sa malalim na kagubatan, isang figura ang nahimbing, ang hiningay marahan na tila musika sa gabi. Sinimulan ng ibon ang umaga sa ingay. Habang tumutunog ang paligid, abala ang mga estudyante sa kanilang klase, puno ng bulungan at kwentuhan. Lumapit si Ino, nagbabantang tataas muli ang ranggo niya. Nagbiro si Kiba habang si Shikamaru sa kanyang tipikal na hindi interesadong tono ay nagsabing magiging pangalawa na naman siya. Nagtawanan ng grupo, puno ng kompetisyon at pagkakaibigan. Tinukso ni si Ata, nakipaglaro ng taguan. Nag-alala si Ata, di niya mahabol. Inasar siya ni dapat ay bilisan niya. Ngunit pagkatapos ng isang maling hakbang, naligaw si Ata. Panik siya, ngunit pangiting-ngiting sinabihan siyang mag-enjoy sa pagkawala niya, mag-isa. Sa galit ni binato si Ata ng papel habang naglalakad palayo. Ngumisi si Ata, tinanggap ang hamon. Sa bandang huli, pareho silang tumawa. Binaliwala ang tensyon. Tila nabigla si sa sinabi ng kasama na paisip. Samantala, kinukumbinsi siya ni Ata na hindi mag-alala kahit pahalata ang pagkaasar ni. Biglang tumayo si Ata, handang harapin anong hamon ang darating, kasabay ng mapang-asar na tingin ni. Nag-usap ang magkaibigan. May pag-aalala si Ino, pabiro, ngunit seryoso ang tono. Tinapik ni Kiba ang balikat ni Shikamaru, masaya silang nagtawanan. Nagkatinginan sila, tila may di pagkakaunawaan, ngunit mabilis din itong nilimot. Sa huli, nagkasundo silang harapin ang anumang pagsubok, magkasama. Naghahanda siya ng almusal, nagulat ang kasama, nagreklamo ang isa, natuwa naman ang ginawa ng pagkain kahit pabiro ang reklamo.